Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Annabelle Domingo. Sabi niya, "There's may napanood ako na interview dati kay Paulo na sinabi niya na mag-asawa lang siya pag gusto na ng babae. Ibig lang sabihin nun na hinihintay niya lang talaga na pumayag si Kim na magpakasal na sila." Maraming salamat sa komento, Ginang Annabelle Domingo. Yan din po yung instinct ko mga kakimpaw, na si Chinita Princess po ang hindi pa ready sa pagpapakasal. Kasi syempre, si Kim Chiu po sinusulit pa po niya yung kasikatan niya, yung career niya, dito po sa showbiz industry kasi sobrang ganda mga kakimpaw. Plus, ang dami niya pang hawak na endorsement. Ang dami mga advertisers na gustong-gustong kunin po si Chinita Princess at mag-promote ng kanilang mga brand kasi nga po in demand si Kim Chiu ngayon at hindi natin alam kung hanggang kailan po yung kanyang kasikatan. Kaya nga gusto ni Kim Chiu sulitin po yung maganda niyang career dito po sa showbiz hanggat hindi po siya nalalaos. Kaya tingin ko, yun yung dahilan kaya gusto niya pa munang maging single mga kakimpaw at hindi pa siya payag mag-settle down. And si Paula Avellino naman, nakakatuwa lang kasi siya po yung lalaki na ginagalang talaga yung desisyon ng kanyang kapareha, 'di ba? Kung di pa siya ready, sige, antayin ko yung kanyang desisyon. Ganyan po si Paula Avellino mga kakimpaw. Kung baga yung desisyon ni Kim Chiu, ginagalang niya po talaga, nirerespeto niya po talaga, no? Yan yung ah lalaki na talaga naman pong dapat kay Chinita Princess, 'di ba? Kasi pag ganyan po yung katuwang sa buhay ni Kim Chiu, syempre very compatible sila sa isa't isa tapos nagkakasundo sila. Ang ending, wala silang pagtatalunan. Kung meron man, yung mga hindi na may iwasan, syempre. Pero sa huli, maayos din mga kakimpaw. Plus, may interview pa po akong narinig, parang during MediaCon po ito, nang may Labo Make It Disappear na kung saan, parang may nagtanong kay Kim Chiu na kailan yung kasal, kailan ikasal. Tapos sabi ni, sabi ni Paula Avellino, nagkakape pa ako eh. Tapos sabi ni Kim Chiu, sige magkape ka muna dyan. So si Kim Chiu talaga mga kakimpaw, yung hindi pa po reading magpatali. So maraming salamat sa komento, Ginang Annabelle Domingo. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. At ang next comment naman natin, nababasahin ni mula po kay Kitty Bell. Sabi niya dito, ang bongga naman, bagay sa kanya yung endorsement na yan sa hair kasi maayos talaga siya sa hair. Kaya si Paulo nagsasabi, wow, grabe ang blessings na bumabalik kay Chinita. Kung totoo man na nawalan siya ng malaking pera dahil sa mabait siya, binabalik din sa kanya. Yes po, tama po kayo dyan, Ma'am Kitty Bells, no? Talagang siksik, liglig at nag-uumapaw yung mga blessings kay Chinita Princess ngayong 2025 and hopefully by 2026, mas bongga po yung maging blessings sa kanya. So, kung ano man po yung nawala kay Kim Chiu, naniniwala ako na mas triple at doble or times 10 pa po mga kakimpaw ang ibabalik po sa kanya. And tama ka dyan, maayos talaga sa hair si Kim Chiu. At maging si Paula Avellino, ang pagkakakilala niya kay Kim Chiu, ganun talaga siya. Mahilig daw mag-ayos, no? Kaya nga sabi ni Paula Avellino, nung in-interview siya ni MJ Felipe, ang hindi niya daw gets yung picture ni Kim Chiu, 'di ba, nung time na baby pa siya, ang gulo-gulo ng hair kasi ngayon sobrang ayos ni Chinita Princess. Kaya di niya daw gets yun. So maraming salamat sa komento, Kitty Bells. God bless and mabuhay ka. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito
sa pinost po ni Ma'am Carlina de la Merced na kung saan yung favorite pong guitar ni Paula Abilino na parang binili ata sa Cebu. Alam naman natin na yung mga guitar po from Cebu, talagang matitibay po yan, magagandang klase. Ngayon, niregalo po ni Paula Abilino or binigay sa isa sa mga stop and crew ng The Alibay. Grabe, napaka-generous. Sabi nga dito sa post ni Ma'am Carlina de la Merced, sabi niya, last night, si JL sobrang happy. Nag-ask ako kung bakit siya happy. Tapos sabi niya, teka, may ipapakita ko sa inyo. Very proud siya. Sabi pa ni JL, grabe nagulat ako. Kasi inabutan ako ni Pau ng gitara, akin na daw. Nakita daw niya ako na nanonood ng mga videos ng nagigitara. Hindi ko alam anong mararamdaman ko habang toda smile. Marami pang napasaya ng sobra ni Pau sa crew and staff. Hindi ko na lang makwento lahat kasi nandun ako nung sinabi niya na walang magpo-post kaya hindi ko ma-post. Ito siguro safe naman ako mag-post. Malayo ako nang binigay niya to kay JL. Kaya hindi ko narinig ang linyang bawal post to Sobrang happy lang talaga kasi ni JL, short for John Lloyd. Wag na tag si Pau Our low-key hero, Paolo Abilino. So yan po si Paolo Abilino. Gusto niya talaga ng privacy kahit na nagbibigay siya ng tulong or what, ng konting regalo. Gusto niya po walang makakaalam. So ganyan po kasi si Paolo Abilino. Pag tumutulong, pag nagbibigay, ayaw niya po ng pinapangalandakan pa po. Gusto niya sikreto lang. Ganyan po talaga siya, no? Talagang privacy is power. Thank you, Paula Abilino, dahil napaka-generous mo. Kaya di namin nakikita yung mga binibigay mong tulong or mga regalo mo sa mga nakasama mo sa work. Alam namin na napakabuti ng puso mo. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ang ganap kay Kim and Paula Abilino. Kanina lamang no, kasi nag-dinner nga po sila mga kakimpaw ng mga kasamahan po nila dito sa The Alibay. Andito rin po si Sophie Andres, yung iba pong mga artista andito rin po. At eto nga po nakita natin sa isa sa mga video ni Kim and Paula Abilino, yung mga eksena po nila habang sila po kumakain. Grabe mga kakimpaw. Ayan po si Kim Cho. Parang nagka-cross na nga yung mga kamay nila dyan. Parang gutom na gutom sila talaga mga kakimpaw. Sabi nga po ng ilan. Galit-galit muna si Kim and Paula Abilino. Kung baga, kanya-kanya muna. Si Kim and Paula Abilino kasi nga po, gutom sila. Ayan po, diretso agad sila sa main course. Hindi na sila nag-soup dito mga kakimpaw. Ayan, main course agad yung tinitira nila dito. And talagang kanya-kanya silang kumukuha ng kanilang pagkain. Yan po yung ibig sabihin sa caption kanya-kanya si Kim and Paula Abilino sa pagkuha ng pagkain. Pero still, you beside me always, si Kim and Paula Abilino. Ayan, magkatabi sila together. Napaka-generous na tunay ni Kim and Paula Abilino. Maraming salamat sa dinner treat nyo sa mga co-actor at actresses ng The Alibay. So, anong sa inyo dito mga kakimpaw? Please comment down below. So, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.